Magandang hapon po sa inyong lahat. Mukhang tinangay ng baha yung kalahati sa atin, ano? Pero may bagyo kasi at kailangan na lang nilang bilhin yung ating CD. Meron nandiyan na yung CD natin, pwede nyong bilhin sa napakalit na halaga. Ngayon, kung gusto niyo mas mura yung CD, pwede ring pirated dyan sa baba. Mabibili nyo. Kalahati lang yung price. Okay, so good afternoon. Aba, meron pala tayong bisita, si Brother Jess. Palakpakan nyo si Brother Jess. Matagal ko ng kaibigan yan at nabisita sa atin ngayong hapon. Napansin nyo ba, bago yung speaker natin? Kaya lang, parang nakaharang yata dito ng konti. Ano? Okay ba kayo dyan? Okay, ito pong ating pag-aaralan ngayong hapon ay masasabi nating napapanahon. Dahil eleksyon, ano? Patungkol sa mga namumuno sa atin. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Pedro 2. Tatalakayin natin ang verse 13 to 17. Unang Pedro 2, 13 hanggang 17. At aanyayahan ko po kayong muling tumayo upang basahin natin ang salita ng Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin. Unang Pedro 2, 13 hanggang 17. Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malalaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang kapatiran, matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Manalangin po tayo. Panginoon, buksan mo po ang aming isip upang maunawaan namin ang inyong gustong ipahatid sa amin, upang kami po ay mamuhay ng naaayon dito sa mundo sa inyong kagustuhan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod, hindi lamang matuto kundi makasunod, upang mapalawalhatian namin na iyong pangalan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nakaupo na po tayo. Tama-tama dito ang ating panahon. Ang title po ay Bakit Nagpapasakop ang Kristiyano? Patungkol po ito sa ating pakikitungo sa mga namumuno sa atin. Mula sa presidente ng Pilipinas. Sino man presidente ng Pilipinas ngayon? Manuel L. Tagal na pala yun. Tagal na yun. Tinitingin ako lang kung gising kayo. Yung mga bata pa dito, sabi nila, Manuel L. Villar. Hindi po yun. Meron dating presidente, pangalan, Manuel Quezon. Si Noynoy Aquino. Yan. Idol ko yung tatay niyan. Yung tatay. So ang ating pong title ay Bakit Nagpapasakop ang Kristiyano? 3 punto ang ating makikita sa mga talata. Una, bakit nagpapasakop? Una, para sa Panginoon. Pangalawa, para sa katiwasayan. At pangatlo, para sa magandang balita. Kaya ito po, ang Bible talaga kompleto. Binibigyan tayo ng instruksyon para mamuhay. At ang pagsunod sa kautusan ng Diyos kung paano tayo mamumuhay, kung paano makikitungo, hindi lang sa kapamilya, kakilala, kundi ganoon din sa mga namumuno sa atin. Ang daan para tayo maging kaaya-aya sa Panginoon. At pag tayo kaaya-aya sa Panginoon, yung gabay niya sa ating buhay ay maayos. Nung ginagawa ko po to, sabi ko, napakahirap nitong aking mensahe. Sapagkat nung magang ginagawa ko to, ito po yung nakita ko sa dyaryo. Ayan yung front page. Yan. Nako, sabi ko, ito yung mga namumuno sa amin. Kilala nyo ba yan? Kung sino yung mga yan? Yung headline. Yung ating isang kandidato, inaakusahan ng nung kabulustagan. Ano? Tapos yung kanyang anak na mayor ay pinatalsik. Tapos, ito naman nakita ko, ako mahirap yata ipipreach ko kasi ang pagsunod sa mga namumuno, minsan mahirap sunodin. So yung nakita ko to, sabi ko, ano kayang iniisip nito mga to? Sino yung nandun sa pinakadulo? Si Imelda. Sabi ni Imelda,
namimiss ko si Apo. Yan, iniisip. Nakalala nyo si Apo? Yung si Marcos. Tapos, punta tayo sa dulo. Si Enrile naman, sabi, hawak niya yung kamay ni Bongbong, anak ni Apo. Sabi, naku, eto kaya ay katulad ni Apo. Si Junior. Tapos, si Bongbong naman, lagot ka kay Apo pag ako'y naging presidente. Kasi di ba si Enrile kalaban nila? Pagtingin ko kay Erap, sabi ni Erap, ang saya-saya! Ang saya-saya dito, wala naman. So sabi ko, ang hirap nito. Tapos, tinext naman ako ni Pastor Dennis. Sabi ni Pastor Dennis, EJ, alam mo ba yung nangyari dun sa yung araw ng COC? Yung filing ng, may mga naggrupo-grupo na politician. Si Grace po, nakipag-alyansa kay Tito Soto. Tapos, silang dalawa ay nakipag-alyansa kay Bongbong. Alam niyo ba yan? At hindi lang yun, itong si Escudero, si Cheese ay nakipag-alyansa rin. Kaya si To, si Bongbong at saka sabi ko Poto, Bongbong with Cheese. Malapit na talaga ang Pasko. Poto, Bongbong with Cheese. Ayan, so si Pastor Dennis yan. Ako naman, dual citizenship. Sa Amerika ako bumoboto. Abay, mahirap din ang iboboto ko doon. Election din kasi doon. Si Trump, kailan niyo si Trump? Yung napaka-brusko, parang hindi mo kaya igalang Tapos siyempre si Obama, hindi ko naman binoto yan kasi yan pro-gay, pro-abortion, kung anong pro pangako. Tapos si Clinton, ganun din, So hindi ko alam. Pero ang mensahe natin ngayon, maliwanag na sumusunod tayo dapat sa mga namumuno sa atin, kung sino man yan. At ito po, yung tinatawag ko na mga mahirap na kautusan ng Diyos. Pero sabi nga nung isang pastor, mas mahirap na utos, mas nakaluluwalhati sa Diyos ang pagsunod. Kasi sumunod ka dahil sa pagtitiwala mo sa Diyos. Pero tayo mga Christian, minsan dahil lalo tayong lumalago sa Panginoon, parang ating nang iniihiwalay yung ating sarili sa mga politiko, sa mga masasamang tao, sa mga bagay na makamundo. Pero hindi po yan ang utos ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, tayo mamuhay ng nakahiwalay pero nasa mundo pa rin. Kaya pag-uusapan natin, bakit inutos ng Diyos dito sa ating mga binasa na tayo ay magpasakop sa mga mahirap na sunuring mga namumuno sa atin. Yung una, para sa Panginoon. Ginagawa natin to hindi dahil sa laging praktikal. Pero mo, minsan susunod ka sa mga taong nakulong nga dahil sa plunder. Pero sumusunod tayo dahil may tiwala tayo sa Panginoon na siyang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Nagkokontrol kahit ng gobyerno na masasabi mo na hindi matuwid. Hello? Naririnig mo yung sinasabi ko? Kasi minsan sinasabi natin, nakalimutan na ba tayo ng Diyos? Hindi ho. May layunin ng Panginoon kasi lahat ng mapwesto, yon ay hinayaan ng Diyos. Meron yung permiso. Kaya kahit hindi maka-Diyos, ay nagagamit ng Diyos. Kaya nga sabi sa verse 13, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao dahil ito ay praktikal, hindi. Dahil ito ay mauuwi sa mabuti, hindi lagi. Alang-alang sa Panginoon, maging sa hari, nakataas-taasan. Yung pong sinabing pasakop o sa English version, submit. Yung word na pasakop, hupotaso, ang ibig pong sabihin na yon sa original na language, yung pumila o kayo ay tumayo, mag-submit. Para bang yung word na hupotaso o pasakop, military term yan. Sino dito nag-CAT? Diba? CAT, yung Civilian Army Training. Pag sinabi po nung commander, puluton, diba? Pipila ka. Yun po ibig sabihin nun. Pumila at magpasakop. Alam niyo po ba yung misis ko, si Jaja, nung high school kami, siya yung aking corps commander. Kasi kernel ang tatay niyan PMA. Kaya pag sumigaw po yan, papipilahin kami, pasakop, pulutong! Sabi ko, cute-cute mo talaga.
Hindi ko kaya magpasakop kasi yung boses niya maliit eh. Pero ang sabi, pasakop kayo, submit yourself, hupotasso. Bakit? Bakit ako magpapasakop sa mga Marcos? Nanalo si Puto Bongbong. Nanalo. O kaya nanalo si Binay. Ewan ko kung sino yung manok nyo. Yung iba, pag sinabi, naku po, pag si Binay ang nanalo, kawawa. Meron naman, sabi, dapat, hindi ko alam. Pero pag na-elect, ayaw mo, ang utos ng Diyos, pasakop ka. Suportahan mo siya. Sunurin mo siya. Bakit? Ito po, pakinggan yung mabuti. Sa sulat ni Pablo, sa simbahan sa Roma, the Roman Church, at tandaan nyo, itong simbahan to, ay nasa ilalim ng Rome, yung mananakop na bansa, na napakasama na ang emperador noon ay si Nero. Kilala niyo po ba si Nero? Isa siyang napakasamang emperador. Pero ang utos ni Pablo sa mga tao sa simbahan ay ito. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Pakinggan niyo po, sapagkat walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. Narinig niyo yun? Walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. Hitler, mula sa Diyos. Marcos, mula sa Diyos. Ibig sabihin, hindi man tao ng Diyos yung nakaupo, ito ay kanyang kontrolado. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Itatak nyo yan. That's the most important verse sa araw na ito. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. Kaya pag sumusunod ka sa pamahalaan, ang sinusunod mo, sa totoo lang, ay ang Diyos. At sinasabi mo, Lord, basta ako, susunod ako sa batas ng bansang ito, at ikaw na po ang bahala sa resulta. Basta ako ay magpapatotoo na ako'y isang mamamayan na masunurin. Sino po dito ang nakarinig na nitong mga talatang ito sa Jeremiah 29:11? Sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. For I know the plans I have for you. Sino na nakarinig yan? Paborito nating verse yan, di ba? Ngayon, lagi nating ginagamit yan, kahit itong Pilipinas sa mga revolusyon, na konteksto na kung anong hinihingi ko sa Diyos, ibibigay niya kasi alam niya ang plano niya sa aking Christian. Pero alam niyo po ba ang konteksto? Kaya lagi natin pinag-aaralan ng Bible ng buo. Hindi yung pinipili mo lang. Ang konteksto niyan ay pinangako yan sa mga taong sumusunod na sila'y binihag ng Babylonia. At nung nakatira sila sa Babylonia, ang sabi ni Lord, yang mga mananakop na mga paganong yan, yung kanilang pamahalaan na sumakop sa inyo, sundin nyo. Pasakop kayo. Maging patotoo kayo na mga mamamayan ng Israel na tao ng Diyos. Pagkatapos, ibinigay sa kanila yung pangako na yan. Sapagkat ang mga sumusunod sa mga matinding utos ay nagkakaroon ng ganyang biyaya sa Diyos. Basahin natin, bago natin puntahan yung Jeremiah 29:11, basahin natin yung Jeremiah 29:4-7. Yung konteksto. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Ayan. Magtayo kayo. So sila inalis sa Jerusalem at dinala sa lupang banyaga bilang mga bihag. Sabi niya, pagdating niyo doon, magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang mga bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti. Ngunit, pagyamanin ninyo ang lunsod na pinagdalhan ko sa inyo. Sinong bumihag sa kanya? Sa kanila? Babylonia. Pero sino nagdala sa kanila? Si Yahweh. Ibig sabihin, kahit yung mga negatibong sitwasyon na pinamumuhan ng masamang pamahalaan, kontrolado ng Panginoon. Idalangin ninyo sila, ipag-pray nyo sila. Sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. That's Jeremiah 29:4-7. Pagdating sa verse 11, for I know the plans I have for you. Nakita mo yung konteksto? Batid ko ang lubos
ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, ngunit para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So sa konteksto, nandun kayo sa bayang masama, pagano, manlulupig. Pero sumunod kayo, sapagkat alam ko ang plano ko sa inyo. So sa Pilipinas, sumunod kayo, kung sino man yan. Sapagkat kayo mga Kristiyano, iba ang gobyerno nyo habang kayo ay naandito sa Pilipinas. Noong po ako'y nasa Amerika, ako'y Filipino citizen pa rin. Pero meron akong tinatawag na green card. Alam niyo ba kung ano yung green card? Ibig sabihin, dalawa ang bayan ko. Pilipinas at saka Amerika. Pero sa loob, pag hiniwa mo ako, dugong bughaw ang lalabas. Si Rizal po. Pero habang ako'y naandun, maninirahan ako na Pilipino na nasa Amerika. Ano? So ito po yung mga sinasabi dito na tayo ay mga citizen ng langit. Tayo ay heavenly citizen, pero namumuhay pa rin tayo, green card holder tayo, dito sa lupaing ito. At tayo, habang tayo nasa lupaing ito, magpapasakop tayo sa mga pamunuan dito na Diyos ang nagtalaga. Kung magaganap na ito, kayo'y tatawag. Pag ginawa nyo to, lalapit, dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinahanap ninyo ako, ako inyong matatagpuan. Sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdadalang ko sa inyo. At ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. For I know the plans I have for you. So pag sumunod po tayo sa mga presidente, sa senator ng bayang itong ating panandalian, pinamamalagian, bago tayo pumunta sa ating huling hantungan sa langit, na permanenteng residente tayo, susunod tayo sa senator, sa gobernador, sa mayor, sa barangay captain, sa tanod, kagawad, MMDA, Boy Scout, Cub Scout, Girl Scout, ay hindi na pala. Sa lahat po ng namumuno, yan ang utos. At sinasabi ko nga po, tandaan nyo, itong utos na to para sa ating mamamayang Pilipino, samantalang tayo ay mga mamamayan din ng langit. Itong mga nagsulat nito, si Pedro at saka si Pablo, nung isinusulat itong mga kautosang ito sa simbahan, yung mga simbahang iyon ay nasa lugar na napakasama ng mga namumuno. Sa Roma, sa Efeso, no? Punong-puno ng homosexuality, yung child sacrifice, korupsyon, pang-aabuso ng babae, immorality, violence. Yan po yung mga pamunuan nila. Ganyan, parang hindi naiiba, no? Sa ating pamunuan ngayon. Pero ang ehemplong ibinibigay para sa mga Kristiyano ay ang pagpapasakop. Parang si Jesus mismo, nung siya'y naandito sa lupa at tinanong siya ng isang Pariseo, abay dapat bang magbayad ng buwis sa mga mananakop na Romano? Anong sagot ng Panginoon sa Mateo 22? Ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Sumunod kayo at magbayad ng buwis. At sabi nga sa verse 13, bakit tayo magpapasakop? Bakit tayo susunod sa mga namumuno kahit minsan ay mahirap sumunod sa mga namumunong ito alang-alang sa Panginoon? Na andyan na rin sa verse 13. Sapagkat ang gusto natin tayo'y maobserbahan ng mga tagalabas at sabihin, yang mga yan ay masunurin sa gobyerno. Meron pong mga organisasyon na Christian daw sa mundo na lumalaban sa gobyerno. Nagpapasabog, naglalaban sa gobyerno. Doon sa Ireland, merong Catholic and Christian. Hindi po nagbibigay dangal ang sinasabi dito sa ating binabasa sa pangalang Kristiyano. Ang Kristiyano, sumusunod sa Diyos at sumusunod sa taong inilukluk na rin ng Diyos. At sabi sa unang Korinto 10, kaya nga kung kayo'y kumakain, umiinom, hindi yung pag-inom doon, ibang inom yun, ito tubig lang talaga. Kung kayo man ay kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos.
Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Meron pong mga tao, tinatawag nila yung Kristiyano, kung titingnan mo ang buhay, hindi sumusunod sa mga, anong tawag dito? May kapangyarihan, ano? Sa mga naghahawak ng batas. At sabi nga nung isang pastor, sabi niya daw, doon sa kanyang kongregasyon, o yung mga abogado dito, imbitahan nyo yung mga kapwa nyo abogado, meron tayong seminar. Ay ginawa po nung isang abogado, nangumbida siya. At sabi nung isang hindi Christian na abogado na imbitahan, saan ba yung imbitasyon mo? Anong simbahan? Ay dito sa simbahang ito. Ay ang sabi daw nung abogado, hindi ako. Totoong istorya po to. Hindi ako. Pupunta dyan sa simbahang yan. At bakit? Bakit naman? Sabi nung Kristiyanong abogado, sapagkat ang pinaka-corrupt, ang pinaka-madumi, ang pinaka-nangungurakot na abogado sa buong bayan na ito ay uma-attend dyan sa church na yan. At sabi, paano mo nalaman? Partner ko siya. Paano kung di malalaman? Ito po, totoong istorya. Kaya nung kinalingguhan, nung naikwento nung Christian lawyer dun sa pastor, tumayo po yung pastor sa pulpito. At sabi niya, kayong lahat ng mga abogado dito sa simbahang ito, kung sino ka man na tinutukoy nung ayaw nang pumunta, abay, ibahin mo ang iyong pangalan o kaya ay ibahin mo ang iyong gawa. Change your name or change your ways. Kasi yung pangalan mong Kristiyano, tapos yung gawa mong pagano, ay nakakasira sa Ebanghelyo. Nakukuha niyo po ba? Maraming tao hindi magbabasa ng Bible. Pero halos lahat ng taong kilala mo, kundi lahat, babasahin ka bilang Kristiyano. Binabasa nilang Bible yung buhay mo. Kaya tayo ay dapat na matapat sa pamahalaan at sumusunod sa may kapangyarihan. Kaya pag meron pumunta sa bahay mo at sinabi, EJ Del Mundo, Metrocom ini, sumuko na kamo. Susuko ka. Sino nakakatanda nun? Mga lumang commercial nun eh. So tayo po ay sumusunod upang ang pangalan ng Panginoon ay hindi masira. Ang mga Kristiyano, ayon dito sa sulat ni Pedro, doon sa simbahan, at sa atin, sapagkat ito'y sulat din sa atin bilang simbahan, ay sumusunod sa lahat ng batas. Ngunit, ayan, may ngunit, merong iuutos ang may kapangyarihan na hindi mo susunodin. Ayan, ito yun. No? Pag meron silang pinagawa sa'yo, mabuti kang mamamayan. Pero pag may pinagawa sa'yo na labag sa salita ng Diyos, o kaya may inutos sila sa'yo, o inutos nila sa'yo na sumuway sa salita ng Diyos, ang sabi sa Bible, yan lamang ang pagkakataon na hindi ka susunod. Ayan ay makikita natin sa mga gawa 4, 18, 19 na kung saan si Pedro at si Juan, mga apostol, ay inutusan na tumigil magbahagi ng Ebanghelyo. Muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pang muli tungkol kay Jesus. Pag ginalaw na ang salita ng Diyos, ibang usapan na. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, magalang, maamo, ngunit may pagtutol. Sabi nila sa kanila, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Yun lang ang exception. Ewan ko kung nababalitaan nyo ang nangyayari sa Amerika, kung saan dinesisyon na ng pinakamataas na otoridad, ang Supreme Court ng Amerika, na ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki at babae sa babae ay pwede na. Doon sa TV may nakita ako na yung clerk doon sa munisipyo na nag-i-issue ng certificate ng pagkakasal, sinabi niya,
pasensya na po. Nakita ko sa CNN eh. Sabi niya doon sa dalawang lalaki na gusto magpakasal, ako po'y Kristiyano, hindi ko maaaring sunodin ang batas. Sabi sa kanya nung hukom, nung nabalita, pag hindi mo inisyuhan ng papel na magkakasal sa dalawang lalaking ito, ikaw ay hindi lamang matatanggal sa trabaho, ikaw ay makukulong din. Kinabukasan, nakita ko na po siya nasa kulungan na. Pero maamo siya, hindi siya nagagalit, apologetic pa nga eh. So, yun po yung example. Sumusunod siya sa batas hanggang yung pinapagawa ng batas na labag sa salita ng Diyos na ang dalawang pareho ang pagkasarinlan, yan. At pag sinabi din na, huwag kang mag-share ng gospel. Hindi pwede. Sino susunodin ko? Si Lord? Maling katuruan ang ituro mo. Hindi pwede. Sabi din ni Pablo doon sa simbahan sa Philippi, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagtutol at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matupid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. So, kung ang utos ng gobyerno sa atin, pag sinabi ng pulis, doon ka mag-park, wag dyan, susunod ka. Pag sinabi ng mayor, ganito ang gagawin ng mamamayan, ganito ang gagawin ng mamamayan. Pag sinabi ng presidente ng bansa, ganito, susunod po tayo. Hindi mo sasabihin, hindi practical, hindi maganda. Sasabihin mo, Lord, susunod po ako, bahala na po kayo sa desisyon ng presidente. Maliwanag po ba? At makikita natin na itong pagsunod na to ay mula sa kataas-taasang otoridad hanggang sa pinakamababa. Yung nagtatraffic dyan sa baba, susunodin mo yan. Kasi ang sabi kanina sa Roma 13:1, sino nagtatag sa lahat ng kapangyarihan? Ang Diyos. At yung ginagawa natin ang unang punto para sa Panginoon, na kung saan ang kanyang pangalan ay ating tangan. Anong pangalan mo? Ang pangalan mo ay Christian. Hindi lang si Christian Bautista ang may pangalan ng Christian. Lahat tayo, tangan ang pangalang Kristiyano. Pangalawa, bakit nagpapasakop ang mamamayang Kristiyano? Para sa katiwasayan. Pumunta tayo sa pangalawang talata. Magpasakop sa mga gobernador na isinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Yung pong salitang gobernador sa lengguwahe ng Grego sa orihinal ay nasasakupan ang lahat ng level ng otoridad. Presidente, vice presidente, senador, gobernador, mayor, lahat. Barangay captain, MMDA. Sapagkat ang sinasabi dito ng Panginoon mismo na lumikha at humahawak sa lahat ng bagay, nagkokontrola sa mabuti at kahit sa masama, kanya po itong nasasakupan. May tatlong layunin ng gobyerno. Ito po yung sinasabi dito sa 1 Peter 2:14. Unang-una, ang layunin ng gobyerno na kung saan ang Diyos ang nagtatag ay upang pigilin ang masama. Paano kung masama din sila? Hawak ng Diyos yan. Pipigilin niya pa rin yung masama. Pangalawa, para udyukan ang mga mamamayan na gumawa ng mabuti. Kahit ano po sama ng gobyerno, yan pa rin ang ginagawa nila. Meron pa rin silang kapulisan na pumipigil sa mga masama. Kahit corrupt yung government, may pulis pa rin yan. Meron pa rin yang mga law enforcement. Meron pa rin silang award sa mga mabubuting mamamayan. Nung po yung pong aming kumpanya dyan sa San Pedro, naimbitahan ako ni Mayor Katakis. At sabi, bakit nyo po inimbitahan? Bibigyan namin kayo ng award na nagbabayad ng tamang buwis. Yan, thank you ha. Pero sabi niya, yung pag-attend mo, may bayad din. Takot-takot na bayaran naman to. At pangatlo, para parusahan ang mga kriminal at nagkasala. Yan po yung tatlong layunin ng gobyerno kung bakit ito itinatag ng Diyos noong una pang panahon. Kung bakit sinasabi ngayon ng Diyos na kahit anong uri ng gobyerno
meron niyang mga bagay na yan para panatiliin ang kapayapaan at kaayusan sa sosyedad. Ang sabi nga nila, kahit masamang pamumuno ay mas mabuti sa walang pamumuno. Nakuha niyo po? Nakakita na ba kayo ng bayan doon sa Africa pag nagkakagulo na pag bumaksak kaming gobyerno, nagkaroon ng civil war, walang namumuno, barilan ng barilan, lahat ng tao nagpapatayan. Dito yata sa bayan ng, sino ba yung, dito sa Ethiopia, hanggang ngayon, nagpapatayan. Kasi walang namumuno. So, ang sabi ng Panginoon, sumunod. Sapagkat ang pamunuan, tulad ng binasa natin sa Roma 31, lahat ng pamunuan ay galing sa Diyos. Hello? Andiyan pa po ba tayo? Sa gobyerno, sa pamilya, ano? At tandaan nyo, etong sermon na to, mahirap to sa hindi Kristiyano. Kasi, pag hindi ka Kristiyano, mahihirapan kang gawin to. Kasi, pag hindi ka Kristiyano, wala kang pananampalataya. At paano ka naman susunod sa masamang gobyerno kung hindi sinabi ng Diyos na basta sundin mo, manampalataya ka sa akin at mauuwi ka sa mabuti. Sa pamilya, meron ding kaayusan ng pamumuno na mahirap. Sabi sa Efeso 5:22, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Yan ba madaling gawin, mga babae? Oh, hindi. Ang hirap kasi may mga lalaki, naku po, mahirap magpasakop sa kanya. Amen? Kanina sa English service, walang sumagot eh. Walang sumagot eh. Sabi ko, ano to? Pero ang sabi, magpasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sa English, mas maganda eh. Wives, submit to your husband as to the Lord. Parang sa gawin mo dyan, Lord, etong asawa ko, mali-mali desisyon, ang sama ng ugali, parang hindi matalino, at saka hindi Christian. Apply. So, magpapasakop ka pa rin. Pwera lang, kung may papagawa siya sa'yo, na labag sa salita ng Diyos. Pag nagpasakop ka, siyempre pwede ka mag-apila. Sweetheart, pwede bang umapila? Bakit? Kasi pag hindi mo ako pinakinggan, hindi ka kakain. Hindi, wag ganun. Wag mong ba-blackmailin. At pag sinabi niyang hindi pa rin, ask to the Lord. Lord, susunod po ako. Kasi yan yung iyong disenyo ng pamunuan. Hello? Paano ko mali desisyon? Ask to the Lord. Tandaan niyo mabuti, ha? Kasi ito po, problema to. Kahit sa Christian marriage, nahihirapang sumunod ang babae sa lalaki. Katulad din ng mahirap pagsunod ng tao sa gobyernong korap. Pero sabi, ask to the Lord. Sa simbahan, ganun din. Parang dihado nga mga babae dito sa disenyo ng Panginoon ng pamunuan eh. Sabi sa unang Timoteo 2:12, hindi ko pinahihintulot na mga babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, hindi tumahimik. Naku po, palagay ko next week, kalahati na to, wala nang babaeng a-attend dito. Pero yan po yung sinasabi ng Bible. Pero ang babala sa lalaki, pag hindi mo minahal asawa mo, panalangin mo, hindi sasagutin. So, may balanse po. No? So, yan po yung tinatawag na pagpapasakop ng Kristiyano para sa katiwasayan. Point of order, disiplina. Hindi siya perpekto, pero kontrolado ng Panginoon. Nung pong ako'y nasa US military, meron kami mga nakatataas na ranggo, na sila ang namumuno sa gera. Pag nagkamali ng desisyon, pwede namin ikamatay. Kaya nag-uusap kami, susundin ba natin yan? Parang mali-mali magdesisyon. At sabi sa military, pag hindi mo sinunod dyan, makukulong ka. Pag gera, mababaril ka. Ang tawag doon, mutiny. Kaya in fact, yung tinatawag na katiwasayan ng pamumuno sa military, napakatindi po. Tandang-tanda ko. 15 years ako halos sa military. Sabi nila, kung kayo 100 pulutong, alam niyo yung pulutong? Pulutong. Squad. Namatay yung kapitan, sinong susunod? Namatay yung sumunod, sinong susunod? Namatay yung sumunod, sinong susunod sa susunod na nasundan? At pag huwag na po, mahaba.
So yung tinatawag na pamunuan, pagpapasakop ay nakadefine. Kasi pagdating sa gera at namatay si kapitan, ito po yung point of order ng katiwasayan ng pamumuno. Pag namatay si kapitan, si tinyente. Ang tanong, paano kung dalawa yung tinyente? Yan po, tinetest sa amin yan eh. Ang tatanong mo, sinong una naging tinyente? Eh paano kung yung date of rank pareho? Sinong mamumuno? Ang susunod po, date of enlistment. Sinong unang pumasok sa militar? Yun ang mamumuno. Paano kung pareho silang pumasok sa militar? Parehong date. Ayan po talagang pinag-aaralan namin yan. Kasi susunodin mo yun sa kamatayan eh. Pag pareho ng rango, pareho ng date of rank, pareho ng date of enlistment, pagpasok, pareho pa rin. Ano susunod? Date of birth. Yung magiging susunod na commander, yung mas matanda. Eh, tanong ko sa inyo. Susunod yung tanong, paano kung parehang birthday? Totoo po, tinitay sa amin yan. No? Pag pareho ng birthday, alam niyo susunod kung paano madidetermine na kung sino? Ito po, napaka-technical. Ha? Toss coin. Cara Cruz. Hindi ho. Imposible na yun. Sobrang namang ano naman yung pareho. Pero ang sabi doon, pag siya na ang naging pinuno, susundin mo yan. Huwag mo sabihin na, naku, nanalo lang sa toss coin yan. O mas matanda, pero hindi magaling. Pag nagdesisyon, wipe out tayo, patay tayo. Sapagkat, ang otoridad ng pamunuan ng military ay nasa sa ilalim nung tinatawag na Unified Chain of Command. Yan po, napaka-importante sa military ng kaayusan na yan. Kasi buyat, pag nagkagulo at nag-aaway ang mga opisyal, patay ang mga tropa. Kinukumpara ko po kasi God-installed order ng pamunuan and the government, kung sino man yung government na yan, ang utos sa simbahan, sunodin. No? Sapagkat tulad sa military, pag hindi mo sinunod, yung sumunod na commander that is punishable under article, sabi nga nung article, may tayong ano dito, dating presidential command, si brother, alam mo yan, di ba? Article 31 and Article 32 of the Uniform Code of Military Justice. Pag dati po ako'y nando sa California, meron po akong 41 sundalo, GI. Anong sabihin ng GI? Genuine Ilocano, hindi ho, government issue. Eh ako yung, kasi nag-college ako, kaya ako yung boss nila. Tatayo silang ganyan. Meron po doon yung tinatawag ng mga redneck, mga probinsyano, galit sa itim, galit sa brown, galit sa yellow, galit sa pink. Basta hindi puti, ayaw nila sunodin. Tiningnan ko siya sa mata. Sabi ko, if you do not follow me, sir, I will send you to jail. Under the Uniform Code of Military Justice, Article 31 and Article 32. Peacetime, pwede ko siyang pakulong. Wartime, that's mutiny. He could fall under the firing squad. Military lang yan. God installed leadership. At ang sinasabi sa ating binabasa, kayong mga mamamayang langit habang namumuhay bilang mamamayang Pilipino ay susunod sa presidente, sa senador, sa barangay captain, sa chairman, hindi po ako nagbibiro, sa tanod, sa nagtatraffic, at sa mga kagawad. Napakahirap. Ngunit dito masusubukan ang iyong pananampalataya. Kasi nga, as to the Lord, inutos mo yan, Lord, susundin ko. Maraming negosyante, hindi nagbabayad ng buwis. At bakit ako magbabayad ng buwis? Eh kukunin lang ni Janet at buti lang napulis ang mga senador na yan. At bilyon-bilyon pa lang ibinubulsa. Sabi ni Lord, pay your taxes. Mahirap na pagsunod, mas nakaluluwalhati sa pangalang Kristiyano mong tangan. Susunod ako, Lord, dahil sinabi mo. Kahit sa mga amo, sa mga among malulupit, dapat ding sunodin. Ha? Nasaan yan? Ay nasa unang Pedro din. Ako'y natutuwa't na itanong mo. Sabi dito, mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo. Ito kasi slave. Ngayon wala nang pagmamay-ari, pero ngayon employer. Sino dito ang may malupit na employer? Taas yung kamay. Sino dito na yung employer mo, katabi mo? Sino dito ang wala ng trabaho?
Biro lang po yan. Sabi niya, magpasakop kayo sa mga nagmamayari sa inyo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Mahirap bang pagsunod yan? Susunodin mo siya unto the Lord. Kaya ito sasabihin ko sa inyo, mga taga-grace, hello? Alam niyo yung mga gantong mensahe? Pag ikaw ay hindi nagbabasa ng Bible araw-araw, mahihirapan ka. Yung mga tao lamang na nasasanay na sa maliit at malaking pagsunod, ang susunod sa mamalaking pagsunod pag dumating ang pagkakataon. Kaya po tayo ay nagpipreach ng verse by verse. Kasi masasanay kayo, mahahasa kayo. Ine-expect mo na ang pagiging Kristiyano dito sa lupa ay halos imposible. Mahalin ng kaaway. Di ba? Magpasakop sa mga mananakop. Sumunod sa lalaking asawa. Oh, hindi! Walang natawa. Okay. Tayo po ay susunod, anong sabi sa verse 14? Dahil ang may kapangyarihan, ang gobyerno, ay ginawa ng Diyos, sabi sa, tingnan niyo yung Bible nyo, 1 Peter 2:14, upang parusahan ang gumagawa ng masama. Sila ay itinatag ng Diyos upang parusahan ang mga gumagawa ng masama. May kapulisan kahit masamang gobyerno. Natatandaan niyo po ba, nung hinuli ng may kapangyarihan si Jesus sa Getsemane, mga pulis yun eh. At anong ginawa ni Pedro? Kumuha ng tabak at tinaga si Malchus. Anong sabi ng Panginoon sa kanya nung siya'y lumalaban sa mga may kapangyarihan na humuhuli sa Panginoon? Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay namamatay sa tabak. Hindi mo, ito po inaapirma ni Jesus ang karapatan ng gobyerno at ng may kapangyarihan doon sa tinatawag na bitay, capital punishment. He who lives by the sword, pumatay ka, the government has the right to take your life. No? At ito po, napakaganda nung sinabi ng Panginoon. Hindi mo ba alam, Pedro, bakit ka lumalaban? Hindi yan ang laban natin. Magpasakop ka. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Hello, makinig kayo mabuti ha. Pag sumunod ka, for example, BIR, dinadaya ka at sila pong walang lagay lalakihan niya, sumunod ka. Pag ikaw ay ginagawa ng bagay na hindi eksaktong tama, sumunod ka. No? Bakit? Hindi mo ba nalalaman na kayang resolbahin ng Panginoon yung problema mo? Kaya niya magpadala ng tulong? Kaya pag ikaw ay binuwisan o kaya kinutongan ng pulis, sasabihin mo sa pulis, hindi mo ba alam na kaya magpadala ng 12 batalyong anghel ng aking ama? Ito na ang lisensya ko. Bigay mo na. Pag hiningan ka ng pera, wag na, kunin mo na. Bahala na si Lord sa akin. Kaya dito, makikita natin, wag kang lalaban sa may kapangyarihan kahit masama. Biro mo hinuhuli si Jesus, sabi mo labanan. May karapatan sila manghuli, kahit mali yung panghuli. Kayang resolbahin ng Panginoon. Pero may layunin ang Panginoon. Gustong Panginoon ng Panginoon na siya hulihin sapagkat siya may plano ng pagliligtas sa iyo. Nakuha mo? Ginamit niya yung gobyernong yun. Nandiyan pa po ba tayo? Makinig kayo ha, baka sabihin nyo, wala namang silbi sa akin yung sermon mo, Pastor EJ. Alam nyo, kung gusto mong ikay magabayan ng tama ng Panginoon, at ikaw ay mabigyan niya ng kasagutan, susubukin ka niya, pag binigay ko ba gusto mo, patutunayan mo na kahit anong iutos ka sa'yo, susundin mo. Ito po yun, ito yung mga mahirap na kautusan, na pag napatunayan ng Panginoon ay ikay matapat, sa madali at mahirap, tatawagin kanyang tapat na lingkod at gagamitin kanya. Maraming Kristiyano by name, pag mahirap, atrasa na. Hello? Ito po yung paghahanda ko sa inyo sa mga mahirap na pagsunod. At ang Diyos, naghahanap lagi ng kawan ng mga taong sumusunod sa Kanya kahit sa Kanyang mahirap na kautusan. Honor the government.
Dahil ang mga layuning kanilang ginagampanan, ang Diyos mismo ang nagtatag. Huli! So sinabi natin, bakit tayo nagpapasakop? Una, para sa Panginoon. Pangalawa, para sa katiwasayan. At huli sa lahat, para sa magandang balita. Verse 15, yung susunod na talata. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos, na dahil sa paggawa mo ng mabuti, ay iyong mapapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Alam niyo po ba na maraming tao na gustong umatake sa pagkatao ng Kristiyano? Gusto nilang patunayan, ikaw nung naging Christian ka, di ba maraming, kaya kami na malas, kasi nag-Christian ka, Christian ka. Meron akong kakilala, hindi po sila nagkakaanak, at yung kanilang mga paganong kamag-anak ay maraming anak. Kaya ka minamalas kasi nag-Christian ka. Gusto nilang patunayan na pag naging Christian ay hindi magiging maganda ang buhay. Bakit? Kasi ayaw nila sa Ebanghelyo. Pero pag ikaw ay sumusunod, mapapatunayan na maganda man ang mangyari o hindi, wala silang masabi sa'yo. Sumusunod ka. Ano? So ang sinasabi dyan, mapatahimik. Sa Tagalog, walang masabi sa'yo ang mga tao. Masunurin ka. Sino ang dapat mapatahimik? Yung mga mangmang. Ano? Ito yung mga mangmang na hindi lamang yung kamangmangan, kasi pag sinabi mong mangmang na walang alam, sa original na lengguwahe, ang tawag doon, agnosyan. Pero dito, yung word is agnoia. Ibig sabihin, alam nila ang totoo, pero ang gusto nila patunayan na yung katotohanan ng Diyos ay mali. Parang yung mga Pariseo. Alam nila ang katotohanan, pero pinapatunayan nila na ang pagiging Kristiyano ay isang masamang bagay. So naghahanap sila ng ibabato sa atin. Kita mo yan, Kristiyano, ganyan, no? Bakit? Kasi galit sila sa ating Panginoon. Ito po yung tinutukoy dito sa verse 15. No? Doon sa mga mangmang na mga taong hangal. Ano man yung hangal? Sa English, foolish. Yung mga tinatawag na aphrones, the enemies of Christianity. So ganun din, sila ay nagsasabi na ang Kristyanismo ay hindi totoo dahil ayaw nila ng katotohanan ng Kristiyano, ng pagsisisi, pagtangkilik sa mabuti, ayaw nila yan. Kaya gusto nilang patunayan ang mga Kristiyano, mga hangal. Kaya pag may ginawa kang mali, ayan, kita mo? Yan po ang ginamit ng Diablo dun sa Amerika, kung saan ang mga pastor nahuhuli na magpipreach paglabas kasama prostitute. Sino yun? Maraming ganun eh. Yung mga sikat na preacher, yung isa naman preacher, si Ted Haggard, nagpipreach. Tapos, pagka-preach, pupunta sa bakla at makikiapid sa kapwa niya lalaki. Nako, nagpipiesta ang mga aphrones. Nakita mo? Yun po yung tinutukoy dito sa verse 15. Gayon ang kalooban ng Diyos, sa paggawa mo ng mabuti, mapapatahimik mo. Doon sa original language, mabubusalan mo. Wala silang masabi. Kahit sila iyong mga kaaway at kaaway ng Ebanghelyo. Dahil sa iyong pamumuhay na magaling na mamamayan ng Pilipinas, ang kamangmangan nila, ng mga taong hangal ay mapatahimik. At sabi sa verse 16, susunod na verse, mamuhay kayo ng tulad ng taong malalaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. At ito nga po yung tinutukoy ko kanina. Dahil Christian ka na, sinasabi mo, wala na sa akin yan. Ito temporary. This world is not my home. I'm just a passing through. So kung ano mangyari dito, wala ko obligasyon sa tao, ang obligasyon ko sa Diyos. Meron po, ginagamit yan na balabal upang suwayin ang gobyerno. Meron pong nagsabi sa akin, kasi sabi ko, kinikikilan ako ng gobyerno. Ang sabi, hinihingan akong gantong salapi. Christian po to. Sabi niya, hindi bribe yan. Meron silang ibang paliwanag. Tayo mga Christian na tayo. Hindi na tayo nagpapailalim sa ganyan. Kasi, anong gagawin ko? Magbigay ka. Ha? Bakit? Akala ko ba Christian tayo? Kasi sabi niya, sa Christian, pag nagbigay ka, ano ba sinabi mo? Hukom.
Ano? Hukom, bibigyan kitang pera. Yung decision mo na tama, gawin mong mali. Yung tawag doon, bribe. Pero, pag tama naman yung hinihingi mong decision sa hukom, at sinasabi niya, nung hukom sa'yo, pag hindi mo ko binigyan ng pera, yung tamang desisyon, gagawin kong mali. Ang tawag doon, extortion. Nakuha nyo? So, biktima tayo, dapat tayo magbigay. Yan po ang sinasabi. Ginagawa mong balabal ng kasamaan ang iyong kalayaan. Hindi komot Christian ka, idideklara mong sarili mong biktima, at ikaw ngayon ay lalabag sa kautusan ng bansa na huwag magbibigay ng suhol. Tayo ay magpapailalim pa rin sa batas, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Alipin na tayo ng Diyos. Ano? Anong ibig sabihin ng alipin ng Diyos? May tatanong ako sa iyo para maunawaan mo itong huling salita ng verse 16. Malaya ka pa bang nakakagawa ng kasamaan ngayon? Hello? Ikaw ba pag may ginawa kang masama ngayon, maluwag pa rin ang loob mo? Di ba dati nung nakaupo ka dun sa labas, last week, di ba, okay lang, malaya ka sa kasamaan. Ngayong alipin ka na ni Lord, pag gunawa ka ng masama, ano nararamdaman mo? Matindi, di ba? Tumingin ka lang ng masama na may galit sa kapwa mo. Hindi ka na mapakali. Nababagabag ka na. Hindi mo na magawang hindi ituwid ang mali. Alam mo kung bakit? Hello? Gising pa ba kayo? Hindi kayo sumasagot. Hello? Hi? Ayun. Hindi ho hilaw. Hello. Kasi may sumagot. Hello? Hi? Hilaw? Hindi ho. Hello. Alam mo kung bakit? Kasi alipin ka na ni Lord. Bago ka nang nilalang. Pag gumawa ka ng masama, hindi ka na libre. Kasi niririndi ka ng banal na Espiritu Santo. Sabi niya, huy, akin ka na. You are mine. Sabi ko nga doon sa asawa ko tuwing umaga, you are mine. Hindi ka na you're a slave of Christ. Kaya, sumunod ka sa batas dahil ikay alipin ng Diyos kahit ikaw ay malaya na sa kautusan ng tao. Pero dahil alipin ka ng Diyos, susunod ka sa ipinag-uutos ng batas ng tao. Ano pong ehemplo natin? Kasi minsan mahirap talaga sumunod. Ang ehemplo natin ay ang makapangyarihan tao na napunta sa mundo, si Jesus. Sabi sa unang period, nang siya'y insultuhin, hindi gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Pag tayo ay sumusunod sa batas at ito'y nagiging mas mahirap, dapat tularan ng Panginoon na hindi gumaganti, ng pinahirapan, hindi nagbanta, at ipinaubaya ang lahat sa Diyos na humahatol ng lahat. At ang huli nating talata, the last verse, verse 17, ito po yung huling habilin sa mga mamamayan ng langit na may dual citizenship sa lupa. Kaya ikaw dual citizenship ka. Heaven citizen, Philippine citizen. Yung iba sa inyo, mayroon pang pangatlong citizen. Ano yun? Ayan. Senior citizen. Kaya makikita mo dito, pag Tuesday, nakapila. Libre ang senior citizen. Thank you, Mayor Tresnedi. Yan. So ito po ay ang summary. Itong last verse na huli na nating verse, verse 17. Huling habilin sa mga mamamayan ng langit na temporary nasa lupa. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang kapatiran. Matakot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang pari. Hari pala, sorry. Igalang ninyo ang hari. Dito, Brother Jess, kailan nagpapatawa pag hindi natutulog. Yan. Hindi naman. Walang natutulog dito. So, isa-isahin natin yon sa ating pagwawakas. Igalang ang lahat ng tao. Ano yung huling habilin na yun? Bilang mamamayan ng langit na nasa lupa, ang habilin, igalang lahat ng tao. Bakit? Sapagkat lahat ng tao ay nilalang sa wangis ng Diyos. Bilin ni Pablo sa simbahan sa Colose, mga amo,
Maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. So ito po yung comprehensive na instruction sa lahat, no? So sa mga amo. At sinasabi dito, huwag kang magtatangi dahil sa yaman, sa hirap at estado, sa lahi, sa nationality, sa yaman o hirap ng tao. Yan po yung sinasabi sa 1 Peter 2:17. Dahil sabi sa Romans 2:11, sabi ni Pablo sa simbahan sa Roma, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. No? Isa pong dahilan kung bakit tayo naandito ngayon, sapagkat ang tingin natin, kailangan may Tagalog service. Hindi dapat mga Inglesero lamang ang ating miniministeryohan. Sapagkat ang Pilipinas, Tagalog ang salita. Hello? Sorry po. Alam nyo, sa English, masyado akong seryoso. Dito, at isa ko Kaya pasensya na kayo pag minsan napapabiro ako. Huwag kayong magtatangi. Instruction po yan sa simbahan, sa mamamayan na nandito pa sa lupa. Kailangan basahin ko sa inyo ang Santiago 2. Kasi napakaliwanag na yung bilin na yan, na igalang ang lahat ng tao, ay espesyal lalo na sa simbahan, na hindi dapat namimili lamang ng mayaman. No po? Marami sa inyo, kaya kayo naandito dahil sa pastor nyo nakamukha ni John Lloyd. Wag po! Wag! Masama yan, nagtatangi kayo. Salamat sa inyong pagtatawa. Hindi, walang biro po. Ito ang sabi sa Bible. Mga kapatid, simbahan to bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din, anong kapulungan? Church service, 3 o'clock service. At may dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara, at sinabi sa kanya, bossing, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya'y sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi kayo at humahatol ng mali. Napakalinaw, hindi po ba? Hindi pwedeng nagtatangi. Honor all men, obey the king. Yan ang bilin sa kingdom citizen living on earth. Hindi ibig sabihin po lahat ay tatrato ng walang pag-iisip. Meron din mga namumuno na pararangalan mo rin. Pero lahat ay pakikitaan ng naangkop na respeto. Naangkop na respeto. Ang sabi nga po nung isang pantas, yung definisyon ng karakter. Yung karakter. Ito yung definition niya ng karakter, ng tamang pagkatao. Character is what you do for people who can't pay you back or do anything for you in return. Yung tunay daw na karakter ay yung ginagawa at pagtrato sa tao na walang pwedeng maibayad sa'yo. Kasi marami sa atin, plastic. Ang bait sa mayaman kasi may maibibigay Pero pag mahirap na, doon ka. Pero pag mayaman, bossing. Doon ka, bossing. Doon ka, bossing. Kita mo, ang tawag doon, doble kara. Ang bait-bait mo, lahat tayo sa pool dyan, hindi po ba? Sabi ni Lord, wag. Lalo pag Christian ka. Dapat pareho. Pangalawa, dito sa ating huling talata, ibigin ninyo ang kapatiran. Ano ibig sabihin? Tayo po yun. Tingnan mo yung katabi mo. Kapatiran mo yan. Sabi mo sa kanya, I love you. Sabi mo. O ngayon, halikan mo siya sa pisngi. Hindi, wag. Sobra na yun. OA na yun. Wag mo halikan sa pisngi. Baka sapakin ka ng asawa niya. Okay? Sabi sa Juan 13, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan. So, pangatlo, bakit natin susunodin ito?
Sabi dun sa verse 17 pa rin, matakot kayo sa Diyos. Ano? Sinasabi, honor all people, igalang ang lahat ng tao, ibigin ang kapatiran. Pangatlo, sa apat na huling habilin, matakot kayo sa Diyos. Ayan, ito importante kasi, bakit ka ba sumusunod sa may kapangyarihan? Una, para parangalan ng Diyos. Pero, matakot ka rin kasi pag lumabag ka at sumuway ka sa itinatag na kapangyarihan ng Diyos, dalawa ang pwede magparusa sa iyo. Yung may kapangyarihan at ang Diyos mismo. Kasi sabihin, EJ, kaya ka nagsuhol, kaya ka lumabag kasi wala kang tiwala sa akin. Lord, alam ko, inuutos mo, sunurin ko si Puto Bongbong. Pero hindi ko magagawa. Sorry na lang, Lord. Hindi kita kayang sunurin. Sabi dito, matakot ka. Kasi utos ni Lord yan. Pag lumabag ka at naparusahan ka, hindi ka niya sasagapin. At sabi nga sa Kawikaan, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Huwag ka mananangan sa sariling karunungan. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan, and He will direct your path. Ito po ay mas applicable do sa mga mahirap na pagsunod na ating pinag-uusapan. At huli sa lahat, sabi, ano sabi niya sa verse 17? Igalang lahat ng tao, wag magtatangi, mahirap mayaman, ibigin ng kapatiran, halikan ng katabi, ay hindi pala, mahalin siya, matakot sa Diyos, at huli sa lahat, igalang ang hari. Hindi pare, hari. Presidente. Ngayon yan. At bumalik tayo dun sa kauna-unahan talata na verse 13 ng ating pinag-aaralan. Pasakop kayo sa lahat ng pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging hari na kataas-taasan. Sabi ni Pablo sa simbahan sa Roma, kung saan na andun yung emperor worship, kung Christian ka sa Roma, kung saan isinulat ni Pablo itong aking babasahin, pag nahuli kang Christian, papatayin ka. Kasi ang dapat sinasamba mo, yung emperador. At sinong emperador ng panahon na yun? Si Nero. Kilala niyo ba si Nero? Napakasamang emperador niyan. Pero sinasabi, sunurin nyo. Sabi ni Pablo sa mga kapatiran sa Roma, sa simbahan doon, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi nila kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran, magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan, igalang ninyo ang dapat igalang, at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Dahil dyan, mabibigyan natin ng magandang testimonya ang magandang balita na ating pangunahing misyon na ikalat. Our credibility will be strong because we are good earthly citizen. Sasabihin nila, gusto namin maging citizen na rin ng kalangitan na inyong pinangahawakan. At yan po ang tema ng deklarasyon ng Panginoon doon sa Sermon sa Bundok, Sermon on the Mount. At dito po tayo magwawakas. Dapat tayo ang nakatayong nangungunang sumusunod sa batas. Sumusunod. Natutuwa ako kasi yung mga pelikula ni Luna, grabe pala si Aguinaldo, pinagpapatay yung mga bayani, no? Baksak si Aguinaldo, wag na lang. Pero natutuwa ako na nagkakaroon ng nationalism, ano? Dapat talaga tayo maging tapat sa ating bansa. At kung tayo ay magiging mga tapat na mamamayan sa lupang ito, tayo ay magsisilbi magandang patotoo. At yan nga po ang tema ng Panginoon nung kanyang sinabi ito, at tayo mananalangin sa pagwawakas. Sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din naman taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Yung ilaw daw natin, dapat pagliwanagin ng matanaw ng mga tao dito sa madilim na mundo.
Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nananalangin po ako na tulungan nyo kami na makasunod sa aming gobyerno at sa mga namumuno sa amin. Hindi lamang sa presidente, kundi sa mga lokal na mga pamunuan, sa aming barangay captain, sa mga kagawad, sa tanod, at sa mga inilagay mo sa gobyerno. Ipinapanalangin namin ang aming presidente na sana po'y gabayan mo sila. At yung susunod na mahalalal, sana Panginoon ay magliwanag ang kanilang isip upang gawin nila ang kanilang pwesto sa ikabubuti ng mamamayan. Ngunit kung hindi man nila gawin ito, tulungan nyo po kaming gawin yung ganang aming inuutos nyo na magsilbing liwanag sa gitna ng dilim. Maawa ka sa aming bansa na naghihirap dahil sa korupsyon at sa maling pamunuan. Wala po na kaming magagawa dyan. Kontrolado nyo yan. Tulungan nyo lang po kami na gawin yung ipinapagawa nyo sa amin bilang simbahan. Ito po ang aming samot dalangin. Pinapanalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa dito ay magkaroon ng tamang desisyon sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Habang lahat ay nakayuko, manalangin ka ngayon, 1 minuto lang, inaanyayahan ko lahat manalangin. Itanong mo kay Lord, Lord, paano ko po ba ma-apply sa aking buhay ang iyong mga kautusang aking narinig? Manalangin ka sa iyong sarili, kausapin mo si Lord, humingi ka ng lakas na masunod ito at maging kaaya-aya yung pangalan sa Kanya.